Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talagang maghaharap na nga itong si former President Rodrigo Duterte, Dan Fernandez, Abante at itong si Akop at iba pa sa mga hindi magandang gawain. Dito nga natin makikita na magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan at pawang kasinungalingan lamang. Ngayon nga ay hindi na papakawala ng ating mamamayan na subaybayan ang matinding sagutan ng mga ito, lalong-lalo na kahit pinag-iisan nga si former President Rodrigo Duterte ay matapang at matibay pa rin ito dahil hindi nga ito nagpapatinag sa mga korap na mga opisyalis na ito. Ngayon nga ay hinahamon na lahat ni former President Rodrigo Duterte na ilabas lahat ng ebidensya at mga pruweba laban sa kanya. Dito nga natin makikita ang katapangan at talagang tapat na serbisyo nga noon ni Tatay Digong na ngayon nga ay pinagdidiskatehan at gustong maipakulong itong si Tatay Digong nang sa ganoon ay makabawi naman itong si Dilima at mga iba pang politiko na ang tingin nila kay Tatay Digong ay kalaban dahil ayaw nilang mabunyag ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito po, breaking news po tayo. Former President Rodrigo Duterte sasalang sa investigasyon ng House Quad Committee. Alam nyo, ito lalong tumaas ang respeto ko kay PRRD. Grabe. Alam mo, si PRRD, alam niya na ang investigasyon dyan sa Quad Committee ay politically motivated. At yan ay sinabi rin ng kanyang anak. So alam ko, hindi po bobo si PRRD. Alam niyang pagtutulungan siya ng mga yan. Pero tingnan nyo anong edad na ni PRRD? Haharapin niya tong mga ito. Teritoryo nila yan. Kung bagat sa usapang kanto, para siyang sumugod sa koral ng mga buhaya. Mag-isa. Pupunta ron, mag-isa, siya mismo ang haharap. No other than, wala siyang representative, siya mismo. Haharapin niya ito sila Paduano, sila Dan Fernandez, magkakalabanan. Palagay ko, unang paglalabanan dito, Inglisan. Oo, mag-iinglisan po ito si Dan Fernandez at saka si PRRD. Alam nyo naman po itong pag-i-English ni Dan Fernandez, English kinamatis. Kumbagat sa tuli, ano ba yun? Nangangamatis. Yan po ang English ni Dan Fernandez. So magtutuo sila. Englishan PRRD, meron ako suggestion. Pag nagtanong ito sila Dan Fernandez, Englishin mo. Para Englishan din ang sagot. Oy, kayo mga manunood, pag nagtatanong si Dan Fernandez, sabihin mo, speak English please. Bigay kayo komentaryo. Sabihan natin, nako, kakausapin ko nga yung mga kaibigan nating malalapit kay PRRD. Please lang, pag si Dan Fernandez nagtanong, paki-English po, paki-English. Napakagaling ng mama nito sa English, no? Pero ito, tandaan po natin, ulitin ko, yung pagsugod ni PRRD dyan, sa pagpayag niyang yan, ito po ay nangangahulugan na susugurin niya. Kahit teritoryo niya yan, alam niyang pagtutulungan siya dyan ng mga kampon ni Tambaluslos. Alam niya yun. Ito po ay nangangahulugan na in a way, as I see it bilang lalaki, leader sa leader. Ako pinapatawag nyo, leader mismo? Sige,
Iharap mo leader nyo sa akin. Ganun po, para sa akin sa totoong leader na may bayag. Kung may bayag to si Martin, yan ay hamon ni PRRD. Ikaw mismo magtanong. Huwag mo sabihin, hindi naman ako member ng Quadcom na yan. Hindi. Huwag ka na mag-excuses kung may yagballs ka. Ha? Martin, alam mo, yung pagpayag ni PRRD dyan, imano-imano, leader sa leader. Huwag kang tumago sa saya o sa brief ni Dan Fernandez. Huwag kang tumago sa salawal ni Paduano. Harapin mo. Tingnan ko. Ikaw magtanong. Ito panawagan ko sa mga kababayan nating manonood. Simulan po nating isigaw. Tamba. Dumalo ka. Harapin mo, leader sa leader. Walang tatago. Pumayag si PRRD. Alam natin yan sa pagkalalaki. Huwag kang tatago. Harapin mo. Isigaw po natin yan sa social media, sa kung saan-saan. Harapin mo, tambaluslos. Tingnan natin kung kaya mong tanungin si PRRD. Kasi alam naman lahat, politically motivated to. I agree with BP Sara. At ikaw ang nasa likod ng pag-iimbestiga sa mga Duterte. It's not about the drug war of PRRD. It's not about the confidential funds of BP Sara. It's about you. Inuutusan mo yung tao mo. Ngayon, manindigan ka. Huwag kang weak, huwag kang gumaya kay Marcos na weak. Harapin mo si PRRD. Ngayon, pagka hindi mo kaya, nako, please, pakitulungan ako. Ikalat po natin. Huwag na siya mag-excuse na hindi niya trabaho yan, hindi niya kumite yan. Hindi. Dadayuhin ka ng isang dating presidente. Tingnan mo mabuti Makinig kayo, Martin. At sa mga kampo ni Martin. Si PRRD, alam pagtutulungan, and yet aaten siya. Sa tingin mo ba, pag bumaligtad ang mundo at hindi na nakaupo si Marcos at gawin niyan kay Marcos, sa tingin mo, kayang humarap ni Marcos mag-isa? Siya mismo haharap? O magpapadala siya ng representative? Tanong, si Marcos ba kayang umaten? Ikaw, pag pinatawag ka dahil dyan sa Okada issue, dahil sa panggigipit mo sa Duterte, dyan sa mga pagbibigay mo ng ayuda kung saan man galing yan. Halimbawa lang naman, ikaw ay ipatawag ng House. Pagkatapos ng termino nyo, magpinsan. Kaya mo? Ako sa tingin ko, eto magpinsan na ito weak. Hindi nila kayang humarap. Lagi silang may tao in their presence. Kaya alam mo, grabe. Grabe. Gusto kitang i-kiss PRRD. Alam mo nakaka-proud. Kasi minsan, may tendency kasi na pag may sinusuportahan tayong politiko, nagmumukhang panatiko. Mapapula ka man, mapaberde ka man, mapadilaw ka man, mapa-DDS ka man. Nagmumukhang, posibleng magmukhang panatiko. Tama o mali? Tama o tama-tama? Pero alam mo, nakaka-proud. Kahit sabihin pa na maka-Duterte kasi kayo, kaya nyo nasasabi. Alam mo, nakaka-proud. Kasi yung tapang ng bunganga ni PRRD, hindi lang bunganga. This man is no ordinary man. Ang tindi talaga ng tapang ng dibdib na ito. Hindi ko alam kung ito si PRRD may dugo pa. Baka hindi tao to si PRRD. Baka robot ito si PRRD. Hindi siya totoo. Ang tapang. Wala atang nerves to Wala atang dugo to si PRRD. Alam natin ang karakas ng Quadcom. Dati siyang presidente, matanda na, and yet,
Sige, a-attend ako. Grabe, no? Grabe. Kaya alam mo, nakaka-proud. Yan ang leader. As far as I know, ang leader nangunguna. And tayo, sumusunod. Siya ang nakabala. Sabi niya, oh, huwag niyo nang patawag kung sino-sino. Kung merong kakasuhan, ako ang kasuhan ninyo. Sa tingin nyo kayang sabihin ni BBM yan? Sa tingin nyo kayang sabihin ni Tamba yan? Hindi nila kayang sabihin yan. Yan, tapang talaga. Sige. Sige, kayo tanungin ko. Sige. Ha? Kaya nyo pumunta sa sa kulungan ng mga buwaya, napakadaming buwaya, susugod ka ron, ikaw lang mag-isa, kung hindi ka matapang, hindi mo kakayanin yun. Kaya bilib na bilib ako dito kay, alam mo yung, si BBM, kailangan laging si Lisa magsasalita. O kung hindi si Lisa, yung mga vloggers niya. Si Martin, ganun din naman. Kung hindi tatakbo kay Franz Castro, tatakbo dito sa Quadcom. Tatakbo kung kani-kanino. Diba? Gusto mo sirain si Sara, harapin mo, ikaw mismo. Be a man. Be a leader. Ba't hindi mo maharap? Oh. Kaya ito hamon to. Ha? Indirectly, hamon sa'yo to. Tamba. Ikaw mismo ang magtanong. Kaya, subaybayan natin to. Palagay ko, itong pag-attend ni PRRD, this will be a blockbuster. Daig pa nito, ang may laban si Pacquiao. Lahat po nakatuon dyan. Lahat po nanunood. Grabe, ilang beses ko na pong na-meet si PRRD, ilang beses ko na po siyang nakausap. And this man is full of surprises talaga. Yung tapang niya, back up ng gawa. Hindi ka tulad nung iba dyan, ampaw. Ito nga, may nabalitaan tayo, ha? Nagtapang-tapangan, hinamon pa ni Paduano to si PRRD. Ha? Ang dami raw nilang tanong, 20,000 questions pa. Dami nilang mag-attend ka, duwag ka ba? Ang dami silang ganun. Di ba? Yan ang sinabi. Kasi sinabi ni PRRD, hindi na siya kailangan umattend dyan. Tapos balita ko, ngayon, na sinabi ni PRRD, darating siya sa Wednesday, ang balita ko po sinasabi, wag na daw patulan si PRRD. Kita nyo kayo. Totoo ba yon? Totoo ba yung mga nadidinig ko? Totoo ba yan yung mga nadidinig ng mga netizens? Ngayon pumayag si PRRD na duduwag kayo? Wag nang patulan? Hindi. Pumalag si PRRD Paduano, sabihin mo harap-harapan, duwag ka ba? Sige, tanungin nyo. Huwag kayong tapang-tapangan after. Magtanong kayo, diretsahan. Magkaalaman. Magtulong-tulong. Gusto nyo pa, contempt nyo pa . We are ready. Maghanda tayo mga Pilipino. Kung ipa-contempt si PRRD, alam nyo na. Alam natin ang gagawin natin. Tama? Nako. Isabi ko sa inyo. Kaya nga, alam mo, sinasabi ko, may laman talaga yung binanggit ni PRRD. Police, AFP, huwag kayong gagalaw until tawagan ko kayo. Ngayon, kung bukas ay magkagulo dahil ipapakontempt si PRRD, dahil hindi naman siya uurong sa mga ungas na ito, papalagyan. Handa tayo. Suportahan natin si PRRD. Ilalive ko po ito. Gisingan po natin.
Wednesday, 9:30. O yan. Humanda po tayo ha. So sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo ha. Hit the notification bell nang sa ganun. Sana masamahan po ninyo ko. Pati na rin si PRRD. Sana rin umattend ito si Martin. Attend ka. Huwag kang tumago. Tingnan natin. Di ba? Tapang-tapangan kayo eh. Pagka ito mga to hindi nakapagtanong. Ikaw, Dan Fernandez, pag hindi ka nakapag-English dyan, abante. Sige. Tatapang nyo, di ba? Tanong kayo ha. And you make sure yung mga tanong nyo may utak, ha? Baka yung mga tanong nyo, bobong tanong. May pa 20,000 questions kayo. Huwag pong paulit-ulit ang tanong. Okay? You make sure yung tanong nyo may patutunguhan. You make sure yung tanong ninyo may kwenta. Hindi sabaw. Mambabatas kayo eh. Hindi kayo mambubutas. Mambabatas kayo. Hindi sabaw dapat ang utak nyo pagdating sa batas. You make sure yung tanong nyo dikit sa in aid of legislation. Tingnan natin ang laman ng utak ninyo. Tingnan natin ang tapang nitong mga ito. Tulungan ninyo ako. Isigaw natin, tambaluslos, umattend ka. Umattend ka. Ikaw mismo nagtanong. Ikaw mismo. Huwag kang tumago dyan. Ito po, i-discuss din natin. Napakaganda nito. Ito namang press con ni BP Sara. Ay, hindi ko ata na-download. Wala, hindi ko na-download. Saglit ha. So noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita. Kaya ito yung sinasabi ko, di ba? Itong mga mambabatas na ito, hindi mambabatas talaga, mambubutas. Pero tingnan nyo ha, okay? Anong epekto nung pagpunta ni PRRD at itong presko ni BP Sara? Ito yung may koneksyon sa aking palagay, no? Ipinapakita talaga dito. Si BP Sara, nagsasalita siya on her own. Humaharap siya sa camera, siya lang. Hindi siya tumatago. Pag may gusto siyang sabihin, siya mismo. Hindi katulad nito si Tamba, nakatago sa Quadcom. Ito si Marcos, nakatago kay Tamba. Ang laki talaga ng epekto ng ginawa nitong si Marcos na itong si Tamba ay ginawa niyang speaker. May pagka-power greedy talaga ito si Tamba, no? Pero tandaan nyo ha, ang laking daming nagsasabi na ito si BP Sara ay hindi marunong sumagot. Dahil siya lang ay puro no comment. Umattend siya ng pagdinig, siya lang. Ngayon, sumasagot siya sa media, siya mismo. Nakuha talaga nito. Si BP Sara ang tapang ng tatay niya. Naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi, wala talaga silang. Ito, okay? Alam mo, lahat naman ng ginagawa nila ngayon ay talagang para sirain ang Duterte dahil alam natin sagabal sa planong maitim ni Martin ang mga Duterte. At ang bottom line niyan, gusto niya
ma-impeach ito si VP Sara. Matagal ng plano. Alam mo, masakit dito. Binubutasan si VP Sara at sinimulan ito ni Franz Castro. Yun lang. Isipin mo, convicted child abuser nagsimula ng pambubutas, especially dyan sa confidential funds, dyan sa impeachment, sinabi na ni Franz Castro. I mean, come on, Martin. Nakikikuntsaba ka dyan. Hindi ako may sabi ha, huwag kayong magalit sa akin. Korte nagsabi, child abuser. Yan si Franz Castro. Ba't hindi nyo maimbestigahan? Convicted po Hindi po iniimbestigahan. Hindi po nililitis. Convicted. Huwag po tayong makakalimot. Convicted. Hindi ako may sabi niyan. Korte. Di ba? Katulad si Risa. Sinimulan lang naman yung panggigipit kay Pastor Kibuloy dahil dito kay Risa. Ang iniimbestigahan naman dyan si Ka Eric tsaka si Doc Lorin. Tapos napunta sa SMNI. Tapos ipinasok na ni Risa itong kaso na hinalukay ni Risa Hontiveros. Yan lang naman. Isipin mo. Kanino nakatago si Martin? Sa palda ng babae? Pinasimulan niya kay Franz Castro? Pinasimulan niya kay Risa? Mga dilawan? Wow. Ito tingnan niyo mabuti. Dilawan, kakuntsaba ng pula. Mga ipokrito kayo. Hari kayo ng budol talaga. Babae pa. Alam mo, ako matutuwa na rin ako kung gusto nilang pa-impeach si BP Sara, gusto nilang pa-imbestigahan ng drug war ni PRRD, kung sana man lang si Martin mismo ang nagsasalita. Ina-admit niya, ito dapat ka ma-impeach, Sara. Dapat imbestigahan ng drug war mo, PRRD. Ako mismo magtatanong sa'yo. Ako mismo mag-iimbestiga. Ako haharap. Magharap tayo dyan sa investigasyon. Okay na sana, matutuwa na ako kay Martin. At least may yagballs Haharap siya? Hindi Meron siya laging representative. Para yung gusto niya mangyari, yung gusto niya investigasyon, bubuksan ng babae, tapos tatago na siya, kunwari malinis siya. Galing traidor Evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan. Tingnan nyo Kaya nga sinasabi natin sa mga pulis, huwag niyong sirain yung institusyon. Kasi matatapos kayo, may mga darating pang mga pulis. Same dyan, ikaw speaker. Huwag mong sirain yung Office of the House of the Speaker. Institusyon yan, sinisira mo. Marami pang papalit sa iyo. Sinisira mo Ganyan din ang ginagawa mo sa Office of the Vice President. Sinisira nyo yung institusyon. Para ano? Dahil sa mga pangarap ninyo, di bali na may mga tamaan. Parang yan Meron kayong gustong yariin ng mga tao, di bali na kahit na yung mga inosente tamaan. Importante maggawa nyo lang yung purpose nyo, yung motibo ninyo, yung pangarap ninyo. Grabe. Grabe katindi itong mga ito. Ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Yan si Tamba. Sisiraan mo kalaban mo, sisiraan mo Duterte para magmukha kang mabait. Magmukha kang malinis.
Martin. Alam mo, nabanggit ko to kanina kahapon sa SMNI. Mahilig sila mandamay. No? Okay lang sana, sabi ni BP Sara, kung ako tamaan kaya lang yung iba nadadamay. 'Di ba trabaho nila yun sa Office of the Vice President. Bakit dinadamay nyo yung iba? 'Di bali ko siraan si BP Sara 'di ba? Alam mo gawain nila yan. Yan yung sinasabi ko, wala silang pakialam kung sinong madamay. Basta bibirahin nila. Ginawa nila yan dyan sa KOJC, di ba? Dahil gusto nilang mahuli si Pastor Kibuloy, hinostage ang mga taga KOJC, hinostage kami. Hindi sila umalis dun sa KOJC. Saan ka nakakita ng warrant of arrest? Nagtagal sila sa loob ng compound. Binaboy nila yung katedral ng KOJC na mahal na mga miyembro ng KOJC. Hostage po ang tawag dun. Dahil masasaktan at maraming huhulihin. Remember the last night na pumunta sila, ang dami pong SWAT na pumunta. And they are ready na manghuli ng kung sino-sino at